Good morning mga kakimpa! Welcome back po dito sa Gandara Asari Channel for Showbiz Update. At ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa new house ni Chinita Princess mga kakimpaw na tila ba may something na dapat natin pong alamin mga kakimpaw. So meron pong blind item tayong nakita at meron pong pagkukumpirma mga kakimpaw. Ayan, alamin natin ang mga bagay na yan dahil alam ko gumugulo na rin po ito ngayon sa inyong isipan. Kaya naman pag-usapan natin to. Pero bago yan, i-click nyo po muna subscribe button natin guys at notification bell na nandyan sa baba para maging updated kayo sa susunod natin chika basta tungkol sa Kimpaw. And simulan na nga natin itong talakayan natin this morning mga kakimpaw at unahin na natin pag-usapan ang mga comments ng mga Kimpaw lunches regarding sa mga previous update. So ang first comment po nito ay mula kay Miss Tina La Fortesa. Sabi niya, Gandara, couple naman talaga ang suot ng girl at ni Paolo. Nasabay pa sa issue nung pinsan ni Paolo na nagsabing iiwan ni Paolo si Kim dahil bobo daw. Tuwing may ganyang issue si Paolo na may kinalaman sa ibang babae kahit na ito pa ay ka-gamer niya or kasosyo sa negosyo or kumpanya. Single man o hindi, babae pa rin. Nagtataka lang ako, bakit lumalabas ganyang issue kay Paolo? Sino nagpapalabas ng ganyang picture? Bakit hinahayaan ni Paolo lumabas ganyang picture? Kahit pa nasa isang dulo si Paolo ay nasa ibang dulo yung girl. Dapat mag-ingat si Paolo sa mga ganitong sitwasyon. Sana iwanan na ni Paolo si Kim kung hindi siya makontento sa isa or madaling magsawa. Baka hinihintay lang ni Paolo na humina yung kasikatan ng Kimpaw kaya unti-unting nagpapakita na si Paolo na pagiging cheater din. Sorry Gandara, alam ko magagalit ka sa mga sinasabi ko pero ayun kasi nararamdaman ko tuwing may issue si Paolo sa ibang babae na hinahayaan niyang lumabas ganyang picture. And ako, eto na nga. Miss Tina La Fortesa, sumakit ulo ko doon sa sinabi ninyo na bakit hinahayaan ni Paolo. Unahin natin yung bakit hinahayaan ni Paolo. Nag-groupie nga sila. Yung picture na yan, kita nyo, hindi naman stolen shot. Naka-ready si Paolo. Naka-ready siya magpa-picture, Expected na po yan, mga kakimpaw, na ilalabas kasi hindi naman si Kim ang nag-picture para i-keep nila yan for themselves. Bakit hinahayaan na una sa lahat, sana hindi na po nagpa-picture si Paolo Avellino kung hindi niya rin lang hahayaan. Pangalawa, dapat ba magkaroon na si Paolo Avellino ng patakaran na no girls allowed sa kanyang kumpanya? Na bawal ang babaeng empleyado, bawal ang babaeng business partner, nakakaloka naman ata yun. And bakit parang anong dami na, may gamer, may ano-ano ganyan. Anong tingin nyo kay Paolo? Puro one night stand, tiktamang tikim lang, ayaw na. Hindi naman ganun lalaki si Paolo Avellino. Bakit ganun yung tingin niyo pala sa kanya? Na-chismis na ba si Paolo Avellino? Na-involved na ba siya sa mga ganyang chika? Kasi for sure, kilala na siya as a bad boy sa industriya pag nagkataon. Ano na siya, parang Paulo Quintis na pag narinig yung pangalan, cheater agad. Gerald Anderson. Pero hindi Kapag sinabing Paolo Avellino sa industriya, dedicated, seryoso, mabait, matino, magalang, responsable. Wala akong naririnig na anumang issue sa kanya. So, saan ang gagaling yung ganong tingin nyo kay Paolo Avellino? Kawawa naman talaga si Paolo Avellino sa mga chismis, mga kakimpaw. No? Bugbog na bugbog ang pangalan ni Paolo Avellino sa mga ganyang chismis. Ini-stack nyo kasi yung isip nyo dun sa couple Couple daw yung suot nilang dalawa nung girl. Pero yung totoo kasi, utak nyo lang yun Nasa utak nyo lang po yun Utak nyo lang yung gumagawa nun. Pero kung di nyo bibigyan ng mali siya, ay wala naman pong, wala namang
Ganyang mabubuong kwento mga kakimpaw. And to be honest, nakakasawa na rin to. Dahil paulit-ulit na lamang po. Ang tagal na nito eh. Anyway, let's move on naman mga kakimpaw at pag-usapan po itong post ni Chinita Princess kung saan ay super proud nga po siya kay Paula Avellino. So, na ano pala yun? Na-translate pala yung yung una nating nabasa kanina. Translated pala yun. So, ito pala yung post talaga ni Kim. Hindi nagpa-double si Paula Avellino sa eksenang ito na nakahang siya sa car. Like, OMG! Hashtag the alibi. And yung bakya ko, ayan, di din nagpa-double. So far, matibay naman siya. Haha, kahit walang nagtanong, sinabi ko pa rin, Lils. Ang hirap siguro, guys, gumawa ng ganitong action, tatakbo, etc. Ganyan, na fight scene, nang nakabakya, mga kakimpaw. Pero, ayun nga, matibay naman daw. Pero, parang masakit sa paayan, Kim. Grabe, talagang ano na po ang mga eksena sa The Alibi. Talagang kaabang-abang na talagang tunay mga kakipikid. Ako tataka na talagang ang taas ng ratings, maraming TV ads, number 1 sa I Want mga kakimpaw. And grabe din talaga yung eksenang ito ni Paula Avellino, kaya na pa OMG na lang din talaga si Kim. But at the same time, super proud sa kanyang poging josawa, sa kanyang poging jowa. Dahil walang double. Walang double. Diba? Isa lang ibig sabihin nun, napakahusay na aktor talaga mga kakimpaw. Anyway mga kakimpaw, let's move on naman sa next topic natin ngayong araw. At ito nga po ay patungkol na sa ating headline, mga kakipi, kung saan meron nga po tayong nasagap na chika. Sabi dito ni Carlos Miguel, confirmed daw. Regarding sa Kimpaw, may kinonfirm si Alt Inday Badiday. Hashtag Kimpaw thanks a lot, I'm so happy. Ha. Hashtag Timpanatag, hashtag Kimcho, hashtag Paula Avellino. So ano kaya ito? Na-intriga naman ako dyan mga kakimpaw. So, post po ito kahapon. And grabe, dami nga nagtatanong, what's the tea? Parang mayroong good news, mga kakimpaw. Kaya napa-hashtag Timpanatag itong si Carlos Miguel. And ano kaya yung confirmed na yon? May kinalaman kaya ito sa bagong bahay ni Chinita Princess? Sa bago niyang house na bagong lipat nga daw po siya, na mainit ang pinag-uusapan ngayon ng mga Kimpaw Lanchas. Kasi rin tayo, stock din kay Alt Badida yung mga kakimpaw eh. At yung blind item na nakita ko po dito ay attach. Ayan, post po niya. Number 1, did you miss it? Number 1, did someone steal something from the house? Number 2, is someone leaving the house? Number 3, does someone want to put up a house for rent? Number 4, are some people going to live together in one house again? Number 5, did someone knock up someone in the house? Clue, CBTJLPGG. Ayan. And slow ko para hindi maintindihan yung clue. Alin kaya dito ang Kimpaw? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Akala ko yung number 4, pero may again kasi sa dulo eh. Hindi naman nakiwalay ang Kimpaw para magsama ulit sa isang bahay ulit again. Or baka yung number 2 is someone leaving the house. Pero leaving the house kasi aalis na si Kim at lilipat ng bahay. Pero kung ito yung clue sa Kimpaw, since Kimpaw, dapat mag-move na sa bahay ni Jowa, di ba? Kasi itong number 2 parang kay Kim lang. Aalis na ng bahay at lilipat na. Pero pwede rin ibang artist to, aalis na, iiwan na yung kanyang asawa, ganun. Ay nako, nakakaloka mga kakimpaw. O baka hindi kasama dito ang KP sa paklo na yan ni Alt Inday Badiday.
Sabi dito, may KP be here. Haha, wait. They've been living in the same house for a long time. Charitable. Sabi ni Alt Badiday. So, ano nga kaya yung tungkol sa Kim Pao? Yung sinasabi ni Carlos Miguel na kinonfirm na tungkol sa Kim Pao and hashtag Team Panatag. Super happy ni Carlos Miguel eh. So, ibig sabihin, good news talaga yon. Pwedeng tungkol sa relasyon, kasi hashtag Team Panatag. Pwede rin namang good news na may bagong movie na naman. Pero more on sa relasyon to ng KP eh. Kasi nga, hashtag Team Panatag. Or baka chinika ni Alt Inday DM kay Carlos na talagang mag-on na sina Kim and Paolo. Confirm na confirm, hindi na dilulo. Anyway, sabi naman ni Rose Mariano dito, hindi naman yung interview ni Bella kay Boy Abunda ang issue kasi may message pa sila sa isa't isa sa IGFJ noon. Baka wala naman talagang problema, sabi ni Rose Mariano. So, ayan, sana nga wala pong problema. Yan ang aking dalangin. Sana wala talagang problema mga Kimpaw. And hope na hindi po sila nagkasira at hindi po na-triggered na naman ang trust issue ni Kim dahil sa interview po kay Tito Boy Abunda. Hope maging okay po sila. And magkasama po ulit, magka-pictures po ulit together, magka-update po ulit sa kanila, mga kakimpaw, gano'n. Sobrang ano talaga eh, nakakapanghinayang yung friendship kapag ka masisira. Sabi naman dito ni Kitty Bells about lang kay Kim and Pao, wag nang manglait sa iba. Alalahanin nyo, hindi naman ganun ang ugali ng idol natin. Wag na idamay ibang artista dito. Be kind. Gayahin si Kimi and Pao. Yes, yan ang isa sa pinakamagandang narinig ko ngayong araw na to, Miss Kitty Bells. Gayahin natin si Kimi and Pao. Wag na po tayo manlait ng iba. Kahit obvious naman nga, ayan, sinasabi niyo obvious na mas maganda si Kim, ganyan. Kaso kasi tuwing lagi nating isasabi, lumalabas na tayo po ay mayayabang. And hindi po mayabang sina Kim and Paolo. So, yun lang po muna. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin, chika.